Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi rito ay crypto market crash. Here's the main reason behind the Bitcoin 10% drop. Kaya ayan, ang buong crypto market po ay nakakaranas ng matinding pagbagsak hanggang sa ngayon. Pero kung hindi po ninyo alam ay hindi lamang po ang crypto market kundi maging ang global market po ay nakakaranas po ng pagbagsak or market crash. Ngayon ay dito ay atin pong pag-uusapan yung mga main reason or mga pangunahing dahilan sa likod kung bakit si Bitcoin ay nakaranas ng 10% na drop. Ayan, kasi yung pag napanood po ninyo yung aking technical analysis sa araw na ito kay Bitcoin ay ayan, nakaranas po siya ng isang malaking pagbagsak sa araw na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, with threats of the US market facing a recession ahead, investors are pulling out of risky assets. Consequently, Bitcoin and the rest of the crypto market is facing an intense sell-off. With a 10% drop in BTC today, will Bitcoin retest the $50,000 mark? Kaya ayan, yung parang threat po kasi ngayon or yung parang panganib ay nanggagaling po yan sa US market sapagkat ang US market ay meron po itong kinakaharap na isang recession. Yan, isang paparating na recession. At dahil dito, ito po ay nagdudulot ng takot sa mga investors. Yung kaya ang mga investors ay nagpo-pull out po sa kanilang mga risky assets. Yan. Para kasi kung pag hindi sila nag-pull out ay malulugi po sila. Kaya yan po ang nangyayari ngayon. At ngayon ay si Bitcoin ay syempre hindi lamang po si Bitcoin kundi ang buong crypto market ay nakakaranas na po ngayon ng isang matinding sell-off or marami na pong nagbebentahan ng kanilang crypto assets. Kaya ngayon ay mismong sa araw na ito ay nakaranas po ng 10% drop itong si Bitcoin. At syempre ganun din yung iba na mga crypto asset ay mas malaki pa yung kanilang naranasan na drop. At ngayon ay yung tanong dito ay magkakaroon kaya ng retest ang market price ni Bitcoin sa presyong $50,000. Kaya yan po ang ating aalamin na isang bagay dito. Following a massive crash in the US markets on Friday, the global market sentiments are on a downhill slope, with Asian and European markets slipping under major levels and turning bearish overnight. The crypto market liquidations are on the rise. Kaya ayan, isa pong massive crash ang nangyari dito sa US market nitong nakalipas po na Friday. Ayan. At ang global market ay ayan, papagsak po talaga. Global market po yan. Ay maging yung Asian at saka European market ay yan po. Sila po ay nasa kalagayang bearish ngayon. At nangyari lamang po yan ng overnight or sa loob lamang ng isang gabi. Ayan ay nagbago po yung kanilang kalagayan ng isang bearish. Yan, bearish na condition. Kaya ang buong crypto market ay nakakaranas ng liquidations. Post 10% drop, Bitcoin support trend under pressure. The downfall forms multiple bearish candles, leading to a streak of 4 bearish days, which has resulted in an 18% drop. Kaya ayan, yung pagbagsak na ito ay bumuo po ng itong pagdating po rito kay Bitcoin ay yung kanyang yung pagbagsak po na ito ay bumuo po siya ng magkakasunod na mga bearish candlestick. Ayan, kitang-kita po natin sa chart na ibinahagi dito. Ayan, ang lalaki pa ng mga bearish candlestick. Kaya yan po ay nagresulta sa 18% na drop at mukhang madadagdagan pa ito. Ayan, mukhang lalaki pa yung kanyang
naranasang pagbagsak na ito. Bitcoin takes support from a declining support trend line. Ayan, may trend line po tayo dito. Ito po yung kulay blue na linya na ito. Ayan, isang trend line. Yung mga support line po niya rito, ayan, yung mga support line po dito is mga kulay blue. Kitang-kita naman po natin na dinaanan lamang po niya yung mga dalawang horizontal support line dito. At sa ngayon, sa kasalukuyan ay bumangga po siya sa trend support line dito. Kaya yan, the bearish trend breaks under all the crucial EMAs, 50, 100, and 200 days. Yan, and a bearish crossover in the 50-day and 100-day EMA arises. Kaya nabasag po niya lahat yung tatlong mga EMAs natin, mga moving averages po yan. Yan po yung ito po yung kulay orange, kulay green at saka kulay blue. Ayan, nabasag po niya yan lahat. At yung dalawa na moving average po natin, yung ito po yung 50-day at saka 100-day na EMA, mapapansin po natin dito na nagko-crossover na po sila. Kung pag nag-crossover po yan ay isa po itong signal na nagsasabing bearish po ang yan, makakaranas pa ng patuloy na bearish market condition itong si Bitcoin. Yan, sa madaling salita ay patuloy lamang po yung kanyang mararanasang pagbagsak. Yan po ang ibig sabihin niyan kung pag nag-crossover po ang 50-day at saka 100-day EMA. The daily RSI line nosedives into the oversold zone as the selling pressure grows. Kaya yan, habang mas lalong tumitindi yung selling pressure, itong RSI indicator naman natin ay ayan, nag-nosedive na po sa oversold territory. Ayan, kitang-kita natin dito. Yan po yung kulay violet na linya. Yan, bumagsak po siya at pumasok siya sa oversold territory. Intense liquidation warrants continuation in market crush. Yan. Dahil po sa marami na po ang naliliquidate, ay isa po itong babala na mukhang magpapatuloy po yung nararanasang market crush. Yan, nararanasin po natin na market crush. Per data from CoinGlass, the broader market sell-off is rejecting to slow down as the fear grows. In the last 12 hours, almost $700 million worth of positions have been liquidated and $569 million worth of bullish positions have gone wreck. Kaya yan. Ayon po sa datos na ibinahagi ng CoinGlass dito, ay mukhang ang buong market ay yung sell-off ay yung mga nagbebenta, yung mga sellers ay mukhang wala pong makakapigil sa kanila. Parang wala po tayong nakikita na sinyales na sila ay titigil sa kanilang pagbebenta. Mukhang tuloy-tuloy pa rin po ito. At ito yung nagdudulot ng takot. Ayan, sa lahat. Kung ayan, nagdudulot ito ng takot, kaya yung mga iba na rin na natatakot ay sumasama na rin or nagbebenta na rin, napapabenta na rin po sila. Kaya nitong nakalipas po na 12 oras ay higit $700 million na ang na-liquidate. Kaya ayan, $569 million naman po na mga naka-bullish positions ang yan, nawala, naglaho. Yan, yung mga bullish positions ay yan po yung mga naka-long, yung nakabukas ng long. Sa futures trading po ito. Yan, at syempre matatalo po yung mga naka-bullish positions kung pag bumabagsak ang market. Ayan, may stop loss sila or either magkakaroon sila ng margin call or yan, maubos yung kanilang margin at yan na po. Global market crash. United States starts the avalanche. Yan, global market crash po talaga at hindi lamang po ang crypto market ang nakakaranas ng pagbagsak. Lahat po ng market, maging sa stocks, lahat po ay nakakaranas ng pagbagsak. A couple of reasons behind the US market crash are surfacing in hindsight as the bears pick up pace. The main reasons are the lower than anticipated jobs report, increased unemployment, and a slowdown in the manufacturing sector. Kaya yan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit nakakaranas ang US market ng pagbagsak. Sabi rito ay ang ilan po sa mga pangunahing dahilan rito ay
yung pagbaba ng mga yung mga walang trabaho. Ayan, ay tumaas po or dumami po yung mga walang trabaho. Ayan, increase unemployment. At yung pagbagal ng manufacturing sector. Ayan, bumabagal po yung manufacturing sector. At saka ayan, yung anticipated jobs report. Ayan. The U.S. Federal Reserve chose not to cut rates in the recent FOMC meeting and made no promises to cut rates in September. Yan, ito po isa pa ito sa mga nakadagdag sa nararanasang market crash. Yan, yung US Federal Reserve ay pinili po nila na huwag mag-cut rates. Yan, at wala po silang ipinapangako na sila ay magkakat ng rates dito sa paparating na buwan ng September. A domino effect is seen all over the globe as the Asian markets are in a free fall. Ayan, nagkaroon na rin po ng domino effect. Lahat po ng nangyari rito ay dito sa US market lamang. Pero yung mga kaganapan na ito ay nakaapekto na rin sa ibang, sa global market. Kaya naapektuhan na rin yung Asian markets, kung saan ay sumunod na rin po ang Asian market sa pag-collapse. Fueling the sell-off in the Japanese crypto investors, the Bank of Japan announced an increase in interest rates to the highest in 16 years. Ayan, maging yung bansang Japan mismo ay nakaranas po ng sell-off mula sa kanilang mga crypto investors. Yan, mga Hapon. At yung kanilang Bank of Japan ay naglabas po ng kanilang announcement na sila ay magtataas ng kanilang interest rates. Ayan. Sa pinakamataas nitong 16 na taon. Yan, dito naman po tayo sa Indian markets. The Nifty 50 and an index of the top 50 stocks is down by 3% today in almost 4.5% from its all-time high. Yan, bagsak na rin ang stock market ng Indian. Yan, ang Indian markets. Kaya yan, will Bitcoin drop under $50,000? Ayan, babagsak kaya itong si Bitcoin sa ilalim ng $50,000. With the BTC price under $53,000, the global market sell-off, the rising liquidations, and the rising FUD, Bitcoin is likely to crush under $50,000. Ayan, sabi rito ay napaka-posible raw po na babagsak pa sa ilalim ng $50,000 ang presyo ni Bitcoin dahil po sa mga matitinding mga kaganapan na ito. Yan, yung global market sell-off na ito. Halos lahat na po ng mga crypto investors ay nagbebentahan ng kanilang mga ng kanilang Bitcoin or mga cryptocurrencies. At tumataas na rin po yung mga naliliquidate. Ayan. At syempre, sinasamahan pa yan ng FUD. Yan, yung FUD, ayan po yung fear, uncertainty, and doubt. Kaya dahil sa mga bagay na yan ay mataas po ang posibilidad na itong si Bitcoin ay mukhang makakaranas ng patuloy na pagbagsak at posible po siyang bumagsak ng mas mababa pa sa $50,000 na presyo. Kaya yan, paghandaan po natin ang pagbagsak na ito ni Bitcoin at ang panlaban po natin dito bilang mga spot traders ay ang pagda-dollar cost averaging. Kaya dapat ay meron po tayong nakalaan dyan na pondo na pangbili or pag-accumulate natin kay Bitcoin habang ito ay patuloy na bumabagsak. Kaya yan, sa kada pagbagsak nito ay bumibili po tayo. Kaya ayan, yung mga check na lamang po ninyo. Kung wala po kayong ideya or wala po kayong strategy kung paano mag-dollar cost averaging, ay check na lamang po ninyo yung aking mga technical analysis dito kay Bitcoin.
Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.